Ang ibig sabihin nito, may mga Class A at Class S na mga halimaw na mas malakas kaysa Class B. Sa mustang muli, kaibigan, sa video nito, isa-isayin nga natin ang bawat kumpirmadong S-Class level na karakter sa Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Bago ang lahat, gaano nga ba kalakas ang isang Class S? Para mas maintindihan, ihambing nga natin ang lakas nila kay Taguro, isang upper Class B. Si Taguro ay nabibilang sa isa sa mga Class B na nilalang. Si Taguro ay isang Class B na halimaw. Ang ibig mong sabihin, marami pa silang tulad niya. Ayon mismo sa kwento, ang isang Class A nga raw ay mas malakas ng ilang ulit kumpara sa isang Class B. So basically, kahit magtulong-tulong pa nga ang 5 o higit pang naka-100% Taguro, no match pa rin sila sa isang Class A. Si Taguro ay Class B at may mas makapangyarihang halimaw na klase at Class B kaysa kay Taguro. Ganun ba? Pero ang matindi pa nga rito ay kahit malakas na nga may tuturing tong Class A, wala pa rin silang binatbat sa isang Class S. Mas makapangyarihan sa mga Class A ng mga halimaw ang mga Class S ng mga halimaw. Gaya nga nang nangyari sa training ni Vincent, kung saan naubos niya nga ang 500 Class A na halimaw na ipadala ni Mukuro. Ang mga Class A na halimaw ay hindi papantay sa iyong kapangyarihan. Take note na lower classes pa nga lang si Vincent sa puntong yun Meron pang tinatawag na middle class S at ang higit na mas malakas pa na upper class. Ang mga Class S na mga halimaw ay hindi magagalaw para sa amin sa spiritual na mundo. So ayun, ngayong may idea na kayo sa agwat ng lakas ng isang Class B at A sa isang Class S, simulan na nga nating isa-isahin ang mga karakter na naabot ang antas na to. Huwag mo nang bitinin! Sabihin mo na sa amin ngayon! Unahin na nga natin ang unang ipinakilalang karakter na may ganitong antas ng kapangyarihan, si Sensui. Bagamat isang tao, naabot nga ni Sensui ang lakas na to dahil sa kanyang sacred energy, ang may tuturing na pinakamalakas na uri ng enerhiyang maaring makamit ng isang purong tao. Tao si Sensui, pero siya ay may lakas ng isang Class S na halimaw. Sunod naman natin si Eugene. Nagsimulang maabot ni Eugene ang antas na to na magising ang kanyang dugong Mazoku. Ito ay Class S laban sa isa pang Class S. Bagamat hindi niya nga alam kung paano gagamitin ang kapangyarihan na yun nung una, nagsanay nga siya sa loob lamang ng ilang buwan at nagawang makapagsabayan sa isa sa mga 3 hari ng Makai. Kumanda ka ngayon! Nagawa ring maabot ni Vincent ang antas na to matapos magbalik sa mundo ng mga halimaw. Ayon kay Mukuro, nakakagulat nga raw ang bilis ng paglakas nitong si Vincent. Hindi ko inaasahang matututo ka at lalakas pa ng 6 na buwan lang. Na sinabi pa nga niyang 1,000 Class A sana ang ipinadala nila at hindi 500 lamang dahil masyado na nga raw malakas si Vincent para sa mga yon. Ang sinasabi mo ay ang tungkol kay Vincent na tinatawag mo para bumalik sa mundong ito. Tulad ng sinabi mo sa akin, Nakaipon na ako ng mga 500 na Class A na halimaw para salubungin siya pero maaring wala na silang lahat ngayon. Kapag nagpadala tayo ng mga 1,000 Class A na halimaw at hindi 500 lamang. Sa kaso naman ni Dennis, bagamat hindi ipinakita kung paano ang ginawa niyang pagtitraining, ipinamalas naman niya ang lakas na yun nang saglitin nga lang niya ang pinakamalakas na tagasunod ni Yomi. Idagdag pa na tinalo niya nga sa laban ang isa sa mga pinangalan ng Class S, si Shigure. Huwag mo ipapakita ang kartada mo sa kalaban. Dahil nabanggit na lang rin natin siya, isunod na nga natin si Shigure. Bagamat malinaw na sinabing isa nga siyang tunay na Class S, alam niyo bang siya ang tinuturing na pinakamahina sa lahat ng mga tagasunod na Class S ni Mukuro? Sigure, isa sa 77 hukbo ng mga halimaw. Ayon sa manga, may 77 classes nga raw na tagasunod si Mukuro. Bagamat hindi sila lahat ipinakita, isa nga yun sa mga dahilan kung bakit kinakatakutan ang kanilang kaharian. Kung si Shigure ang pinakamahina sa 77, si Kirin naman ang may tuturing na pinakamalakas sa mga yun. At yun nga ang dahilan kung bakit siya naging kanang kamay ni Mukuro bago nga siya pinalitan ni Vincent. Kirin, hindi ba't matagal na rin kita naging kanang kamay? Mahigit 200 taon mula noon. Hindi man ipinakita kung paano siya makipaglaban. Nabanggit nga na isa nga siyang mandirigma na mahika ang pangunahing panlaban. Kung si Kirin ang kanang kamay ni Mukuro, si Sachi naman ang kay Yomi. Bagamat mabilis nga siyang tinalo ni Dennis sa laban, paniguradong isang malakas na klases nga rin tong si Sachi, lalo na't ilang daang taon niyang hinawakan ang pinakamataas na posisyon na yun sa hukbo ni Yomi. Ikaw ay may tuturing na pangalawang pinakamalakas sa ating pangkat. Pero bilang isang pinuno, wala kang silbi. At para makumpleto ang 3 kanang kamay ng bawat kaharian, sunod na nga natin si Hukushin, ang kanang kamay ni Raizen. Bale sa kanya nga mismo nang galing na isa nga siyang klases na halimaw. At ako sa Class S. Kabilang ka sa Class S? Tama. At ayon sa ipinakitang level ng kapangyarihan ng 3, mas malakas nga siya ng bahagya kay Sachi, habang mas malakas naman sa kanya si Kirin.
Dito naman tayo sa literal na umaapaw ng lakas kahit sanggol pa lamang. Si Shura. Isang nakakatakot talaga na halimaw. Dapat lang, dahil siya ang aking pangunahing mandirigma. Bilang anak ni Yomi, malaki sanang gagampanan nitong papel kung sakaling natuloy ang digmaan. At dahil nauwi nga sa palaro ang lahat at minalas na naitapat nga siya sa tatay niya, hindi na nga natin nakita ang kanyang buong potensyal. Magiging mas malakas ako kaysa kay Papa! Talakayin naman natin yung mga halimaw na hindi natin inaasahang maaabot ang antas na to. Ang mga nakalaban nila Eugene sa Dark Tournament. Bali dahil sa tulong nila Dennis at Master Jeremiah, lihim na nagsanay nga tong 6 at nagawang maabot ng pagiging Class S sa loob lamang ng 6 na buwan. Bagay na ikinagulat nga ng mga tagasunod ni Yomi. Unahin na nga natin si Chu. Kung pagbabasehan ang nangyari sa dulo ng manga, maaring si Chu nga ang naging pinakamalakas sa 6. Ayon kay Natsume na isang upper class S, malapit na nga raw maabutan ni Chu ang kapangyarihan niya. At kung hindi ito titigil sa pagtitraining, hindi malabong mapantayan nito ang lakas niya sa loob lamang ng ilang taon. Bigyan mo lang ako ng 2 taon. Gawin mo ng 1 taon lang. Mas lalakas pa ako kaysa sa'yo. Gaya ni Chu, ang teammate niyang si Ringo ay naging Class S din. Isang patunay nga nito ay namagawa nitong manalo sa mga unang bahagi ng palaro sa Makai. Nanalo ako na sa ikawalang lupon, si Ringo! At natalo nga lang sa manga na magpatalo nga siya sa babaeng crush niya. Ikaw ang nagpanalo sa ikawalong lupon, hindi pa? Ang ganda niya! Sunod, si Jinda. Bagamat minalas na may tapat sa isa sa mga kaibigan ni Raizen, nakuha naman niya ang respeto nito dahil sa pinakita niya sa laban. Gawin natin ulit to. Abat, buhay pa siya. Paano kaya niya nakayanan ng mga pagsugod na yun? Halos ganun rin ang nangyari kay Torio. Bagamat natalo sa isa sa mga nakapasok sa semifinals, hindi rin siya nagpatalo nang hindi pinapahanga ang upper class na katunggali. Isa kang mahusay naman lalaro. Ulitin natin to sa ibang araw. Wala mang masyadong screen time, ang magkakamping si Wakamaru at Suzuki ay masasabing nasa level rin nung 4. Wala sa ika-33 lupon, si Wakamaru! 54 na lupon ang nanalo si Suzuki! Ayon sa sinabi ni Yoda, ang bawat isang araw sa 6 ay mahigit pa sa 100,000 power level. Hindi ka panipaniwala. Lahat silang 6 ay nagtataglay ng lakas ng higit pa sa 100,000%. Paano mo nagawa yun? Anong klaseng pagsasanay ang ibinigay mo sa kanila? At ayun, syempre hindi natin kakalimutan yung mga kaibigan ni Raizen na bawat isang araw ay nagtataglay ng upper classes na lakas. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kataas ang agwat ng lakas ng isang upper kumpara sa isang ordinaryong class S. Maaari nang maituring na lower class S ang isang nilalang kung naglalaro sa 100,000 ang Yuki o power level nila. Pero ang mga gaya nila Yomi, Mukuro at Raizen ay may power level na higit pa sa 1,000,000. At gaya ng sabi ni Yomi, maaring kapantay nga raw ng lakas niya ang tinataglay ng bawat isa rito sa mga kaibigan ni Raizen. Ganun sila kalalakas. Ang bawat isa sa kanila ay may malakas na kapangyarihan ng kapantay ng sa akin. Marahil mas malakas pa. Yun nga lang bukod sa ilan ay hindi nga natin nakita ang mga abilidad nila. Basta ang alam nga lang natin ay malalakas sila at dati sila mga kasparing ni Raizen nung kalakasan nito. At pinatunayan nga nila ang lakas na yun nang halos sila lang ang nakapasok sa quarterfinals, semis at mismong finals ng Makai Tournament. At take note na kinakalawang pangaraw sila sa lagay na yun Bali ang siyam nga na to ay sila Shu, si Suketsu na tumalo kay Jinda, si Kujo na nag-champion sa Black D at nakarating sa semifinals, ang kakambal niyang si Natsume na nakipagsabayan kay Mukuro, si Saizo na nag-champion sa Black A at nakalaban ni Enki sa finals, si Tetsusan, si Denho, si Koko na tumalo kay Yomi matapos humiyan ang enerhiya sa laban nito kay Eugene, at syempre ang nagkampiyon at naging bagong hari ng mundo ng mga halimaw, si Enki. Ako si Enki. At ayun nga, hindi makukumpleto ang listahang to kung wala ang 3 naghari sa Makai sa loob ng ilang daang taon. Unahin na nga natin si Yomi, ang hari ng Gandara. Bali kumpara sa dalawa, itong si Yomi nga ang may tuturing na bago sa 3. Dahil ayon sa kwento, matagal na nga raw may hidwaan sila Raizen at Mukuro bago pa nabulag at lumakas ng gusto si Yomi. Si Mukuro naman ang masasabing pinakamalakas sa 3 nung puntong naghihingalo na nga si Raizen. Dahil ayon mismo sa ipinakitang impormasyon ng kampo ni Yomi, mas lamang si Mukuro kaysa sa hari nila. Maging kay Raizen na humihina na nga dahil sa gutom. Idagdag pa na ayon mismo sa manga, wala pa nga sa kalahati ng tunay na kapangyarihan ni Mukuro ang nailabas niya sa tournament. Kapangyarihan na nakasalalay nga sa galit na nararamdaman niya. At syempre si Raizen, ang walang dudang pinakamalakas na nilalang na ipinakilala sa series. Gaya ng sinabi ni Enki, kahit magtulong pa nga raw sila Mukuro at Yomi nung kalakasan nito, ay hindi pa rin sila mananalo. Pero yun nga, dahil nga sa 700 taon na pagtigil niya sa pagkain ng mga tao, ay unti-unti siyang humina. Gutom na ako. Dahilan para pumantay na nga lang ang kapangyarihan niya kila Yomi at Mukuro. At dahil wala na nga ang dating lakas ni Raizen, nagkaroon nga ng balanse ng kapangyarihan sa Makai. Ang Makai na nahati nga sa 3 magkakalabang kaharian,
Hanggang sa dumating nga si Eugene at binago ang lahat sa pamamagitan ng isang palaro. Mula sa ngayon, ibigay na natin ang lahat!